Lisa, alam mo kinakakalaman ng mga anak mo dito. Sige na, umuwi na kayo. Alam ko nahihirapan ka, pero mas kaya natin pag magkasama tayo. Hindi na babalik ang ate mo. Gumawa lang yun ng paraan para makatakas. Kung ano may pagkukulang na kapatid ko, ako magbibigay nun. 10 buwan kaming mawawala. Ikaw na munang bahala dyan, ha? Sige, mag-iingat ka, ha? Anak, sige na. Inumin mo ito, ha? Para gumaling ka. Puro kasi oregano pinapainom mo kaya hindi gumagaling yung bata. Buti nga may oregano pa eh. Ano gusto mong gawin ko? Dalhin ko sa ospital, ha? Eh, ni gamot nga, hindi natin mabili. Nangako ka na magdedilihensya ka, o? Nasaan na? Una, tama na. Baka kung sa papapunta yung pangako na yan. Eh, totoo naman talaga eh. Ang dami mong pangako. Nangako ka na magandang buhay, pinangakuha mo ko ng kasal, na magandang buhay. O, nasa na ngayon? Umaasa lang tayo sa pagdadaing ko, ah. Ano ba gusto mo? Sira nga yung bangka eh. Kailangan natin ng pampagawa. Kaya nga dumidiskarte ako sa construction, di ba? Pesting buhay ito. Bumalik ka dito, hayop ka! Papatay ko kayo ng babae mo! Pabira naman eh! Oh! Nay, ganito din po ba yung ulam natin bukas? Hindi, ngayon lang. Wala kasing benta si nanay eh. Sige na, kainin nyo na kasi masamang Sige, kainin walang mo yan. laman yung tiyan kapag natulog, ha? Nakausap ko nga pala si Mrs. Acoba kanina. Yung daw anak niya naghanap ng kasambahay sa Maynila. Inahalok niya sa akin. May tinagap na akong trabaho. Construction worker doon kila Joanna. Magsisimula ako sa Makalawa. Ilang araw lang naman yun. Paano sa mga susunod? Mas maganda na yung pareho tayong kakayod. Kahit ilang buwan lang. Lisa, alam mo kinakakalaman ng mga anak mo dito. Alam ko nahihirapan ka, pero mas kaya natin pag magkasama tayo. Laki na yung mga bata. Lagi pang may sakit. Hindi man pwedeng iasa lang natin sa pagdadaing at saka din sa mga parakit-rakit mo. Pero siya mag-aalaga sa kanila. Hello. May uwi akong pagkain. Wow! Yes. Kanin sa ulam. O, yan. Kain na kayo. Salamat, ha. Wala eh. Linda. Oh. Total, nandito ka na naman. Naman pwedeng ko yung magbantay sa mga bata kay Maymay tsaka kay JJ. Ako? Seryoso ka? Wala akong alam sa pag-aalaga ng bata. Ano ka ba? Parang hindi mo ako kilala. Hindi naman ako magtatagal dun eh. Hanggang mga 3 buwan. Kailangan ko lang makaipon ng pampuhunan namin. Linda, sige na, ikaw lang naman ang maasahan ko eh. Tulungan mo naman ako para sa pamilya ko. Nandito naman si Ramil. Tutulungan kayo sa mga bata. Sige na. Oo na, sige na. Laga? Oo, pero tatawag ka. Oo naman. Salamat. Salamat, Linda. Hindi ko lang Salamat talaga. mahal yung mga pamangkin ko. Akala ko pa naman bakasyon tong pinuntahan ko. Sabi ko sa'yo, hindi ka magbabakasyon dito eh. Salamat! Salamat talaga! Anong gusto mong pasalubong? Sige na, umuwi na kayo. Mag-iingat ka. Babalik ako, anak ka. Babalik si nanay. Masakit ang mawalay sa pamilya.
Pero minsan, kailangan itong gawin para sa kapakanan ng mga mahal natin sa buhay. Si Melissa, iniwan ang kanyang asawang si Ramil at ang kanilang maliit na anak para maghanap buhay sa ibang lugar. Maganda ang kanyang intensyon, pero magkakaroon ng matinding kabayaran ang pagpili niya sa pera kesa magtiis na lamang kapiling ang pamilya. Paunawa puno ah! Dali mo, JJ! Oo, ayusin mo. Hindi yun lagay. Yes! Nanalo si JJ. Yeah! 1, 2, 3. Wow! Lasing ka na naman. Di ka ba naaawa kay ate? Ikaw, nagpapakalasing ka dito, habang yung kapatid ko, nagpapakahirap magtrabaho doon. Kaya siguro pinili niya na umalis na lang eh. Kasi nakukonsumi siya sa'yo. Di na babalik ang ate mo. Sabi niya, magtatrabaho lang siya doon 3 buwan. Pero ano, nasa na siya? Palagay ko, gumawa lang yun ng paraan para makatakas. Ano ang pangarap nun? Gusto niya ng maganda, maginhawa, maayos na buhay. Susubukan ko naman. Pero, wala talaga. Napapraning ka lang. Babalik yun. Saka huwag kang mag-alala, no? Nandito naman ako eh. Hindi ko naman kayo pababayaan. Kung ano may pagkukulang ng kapatid ko, ako magbibigay nun. Pasensya ka na. Kala ko si Melissa. Doon lang ako sa kabila. Gising ka na pala. Saan mo na ako pambili nito? Ginamit ko yung natitira kong pera. Namalengke na rin ako para sa buong linggo. Asan pala si Maymay at JJ? Nandun sa likod, naglalaro. Pasensya ka na, hindi ka na namin nahintay.
Kain ka lang dyan, ha? Wait lang. Lisa, di pa pinagbawalan na kita mag-cellphone sa oras ng trabaho? Ang dami-dami pang gagawin niyo sa kusina. Magtrabaho ka muna kaya. Akin ang cellphone mo. Sagutin mo! Akin na! Doon ka sa kusina, ang daming trabaho doon. Opo. May mga naireseta pala akong gamot para sa kanya na dapat ipainom habang nagpapalakas siya. Kayo ba nanay at tatay ni JJ? Oo, Dok. Okay, sige. Maiwan ko muna kayo. Inako ni Linda ang pagiging ina sa mga anak ng kanyang ate Melissa. Madali lang naman ito para sa kanya dahil mahal niya ang kanyang mga pamangkin. Pero ang pagsisilbi ni Linda sa kanyang Kuya Ramil, ano kaya ang magiging limitasyon at hangganan? Hello, Linda. Ano? Sa wakas, ate, tumawag ka rin. Pasensya ka na. Ngayon ako nakasagot kasi yung amo ko, ringo yung cellphone ko kanina eh. Itinakbo ko si JJ sa klinik kasi nag-aapoy siya ng lagnat. Pero okay na siya ngayon. Nandito na siya sa bahay, nagpapahinga. Sigurado ka, okay na siya? O sige, magpapadala ako bukas ng pera, ha? Buti na nandyan ka. Wala yun, ate. Ay, siya ka pala, Linda. Sasama kasi ako nung amo ko sa out of town niya. Isang buwan kaming mawawala. Ikaw na munang bahala dyan, ha? Isang buwan? Sige na. Kailangan ko ng babaeng telepono, ha? Sige. Mag-iingat ka, ha? Melissa, halika nga dito. Bilisan mo. Ka lang po. Melissa! Opo! Daing! Daing po! Daing, ate! Uy, mga kuya, daing, oh. Daing! Chichi, ikaw nga. Baka mas swerte tayo pag ikaw. Dali! Chris! Laeng! Anong laing? Ano lang? Wala tayong laing. Daing, tignan mo. Yung daing to, oh. Eh, si Daing, ate Chris, na lang, oh. si ate. Ate, ikaw nga. Dito, dito. Oh. Diba? Ano tayo? Ano ulit? Daing! Ano? Laeng! Laing nga. Laing ka na laing. Hulog kaya kita di. Nakarating din kay Melissa ang mga usap-usapan tungkol sa kanyang asawa at kapatid. Ayaw man niyang paniwalaan ang mga malisyosong balita. Nagdesisyon si Melissa na alamin ang katotohanan mula kay Ramil at Linda mismo. Uy, kumusta ka na, Melissa? Ang tagal mong nawala. Ano ba nangyari sa'yo? Nagtrabaho ako sa Maynila. Akala nga nung iba, patay ka na eh. Eh, paano ba naman? Alam mo ba kung sino palaging kasama ni Ramil sa pagdadaing? Si Linda!
Linda! Linda! Teka lang! Pag-usapan natin ito, Melissa! Melissa, pag-usapan natin ito, Melissa! Ang sabi ko! Ang sabi ko! Wag! Melissa! Talaga ako! Pabigyan mo ko sabi! Tama na! Melissa, tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Melissa, Mahal kami ni Ramil! tama na! Tama na! Kaya mahal! Tama na! Naniwala ka! Halika dito! Halika dito! Hindi ka! Naniwala ka! Tama na! Naniwala ka na mahal ka niya! Tama na, Melissa! Siyempre sasabihin niya sa'yo yun! Sasabihin niya sa'yo mahal ka niya! Mapangako niya Tama na! sa'yo! Ikaw makapalapit mo! Kapatid ko pa talaga! Kapatid ko pa! Kapatid ko pa! Kapatid ko pa! Kapal na mukha mo! Tama na! Papatay kita! Melissa! Tama niyo ako! Nakakatiri kayo! Nakakatiri kayo! Anak ko, ito yung pasalubusan ng nanay. Wow! Nay, original po ba to? Aba, oo naman, original yan. Kasi po, may ganito yung kaklase ko. Original daw po yun. Pero, mabilis namang nasira. Ay nako anak, siguro yung sa kaklase mo, Class A yon. Kasi ang Class A, kapag nasira, tinatapon na yon. Hindi katulad ng original. Yon, papaayos mo lang yon, tapos titibay na ulit kasi nga, original. Pero, Nay, mas maganda po yung sa kanya. Pareho kami. Ay, naku anak, ganun talaga ang Class A. Maganda pero mababa ang quality. Siguro, gawain sa China. Naku yan, China na yan, ha? Ang hilig-hilig makialam sa lupa ng Pilipinas, wala naman silang karapatan. Ang ganda, no, anak, no? Okay sa'yo. Kumain na kayo. Masarap yung ulam. Ginisang ampalaya. Sa una, mapait, pero makakasanayan mo rin. Sige na, kain na kayo, mga anak. Ay, aray, ano ba itong paldang to? Alam naman yan sa akin, nakakabit, sabit pa ng sabit kung saan-saan. Sige na, kain na. Aray naman, ang sakit. Ganyan talaga. Ginusto mo yan, di ba? Diyan ka lang. Buntis ka? Oo. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka na kontento na landi ng asawa ko, nagpabuntis ka pa? Ha? Lumayas ka. Kung gusto mo ng asawa, maghanap ka. Hindi na nga agaw ka ng asawa ng may asawa. Hindi ako lalayas. Andito yung ama ng dinadala ko. Ate, nagmamahala kami ni Ramil. Kahit tanungin mo pa siya, sabihin mo nga, Ramil. Tumigil na nga kayong dalawa. Ikaw ang tumigil, kundi ipakukulong kita. Pati ikaw, Linda. Kahit kapatid kita. Saan ka pupunta, ha? Kukunin ko yung gamit ko. Lalayas na ako dito. Magsama-sama kayo. Oo, lalayas ka, pero wala akong kukunin gamit na kahit ano sa pamamahay ko. Layas! Dito ka tumaan! Layas! Alex! He! Tumigil ka! Kung nagugutom ka, magsaing ka. Wala na kang pagkain. Wala ka pang silbi. Ano bang gusto mo, Melissa? Umalis na si Linda. Sino ba may kasalanan kung bakit nangyayari to? Sino ba ang nang-iwan at nagpabaya? Eh, di ba ikaw? Kaya hindi mo ko masisisi na mahalin ko si Linda. Dahil siya ang nandyan. Siya ang nagpupuno ng mga pagkukulang mo. Anong pagkukulang? Sobra-sobra na nga yung binigay ko, di ba?
mag-isip na ikaw meron ka rin pagkukulang bilang isang ama at asawa. Kung tutusin, ang dami naman diyang lalaki na masigit pa sa'yo, pero ikaw ang pinili ko! Iniwan mo ko. Iniwan mo kami ng mga anak mo. Alam mo ba kung gaano kahirap sa akin na iwan ng isang asawa? Ha? Hinayaan mo ko na mahalin si Linda. Tapos ano, darating ka dito na parang sino? Anong gusto mong gawin ko? Respetuhin ko yung relasyon ninyo ni Linda. Tawagin ko kay Santo Papa para basbasan yung pagsasama ninyo. Ramil, magsimba ka nga! Mali yung ginagawa ninyo sa mata ng tao at sa mata ng Diyos! Eh di mali na ako mali! Kaso doon ako masaya. Anong silbi nun tama kung lahi ka nagdurusa? Ha? Anong silbi ng asawa mo kung wala naman dyan? Kung hindi ka pinapasaya? Mukha ka ng pera! Ano? Sige! Gaano nga ba kasakit ang magsakripisyong mawalay sa iyong mga anak para magpaalila sa ibang tao? Gaano kaya kasakit ang lokohin at saktan ka ng iyong asawa at kapatid? Sadyang masalimuot ang nangyari kay Melissa, pero sa kabila nito'y nais pa rin niyang maging buo ang kanyang pamilya. Ngunit talagang maaayos pa ba ang nasira na? Bili kayo, ate! Kuya! Daing, oh! Daing! Ate. Ate, patawarin mo naman ako. Wala na yung bata. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Wala. Hindi naman siya nabuo eh. Mabuti na rin siguro yun kasi baka hindi talaga para sa akin dahil bunga ng kasalanan. Ate Melissa, mapapatawad mo pa ba ako? Hindi na lang. Patawarin mo na ako. Ate, please. Tama na. Matitiis ba kita? Sorry talaga. Kapatawaran para sa mabigat na kasalanan. Maaari itong ibigay sa taong mangangakong hinding-hindi na niya uulitin ang kanyang naging pagkakamali. Ako po si Carla Abellana. Kamusta na kayo? Mas maayos na. Si Ramil nagtatrabaho sa construction. Kada 2 linggo na lang siya umuwi. Construction?
ate. Ramil!